Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa totoo lang po, kanina po ako kinakabahan eh. Or ilang araw na po akong kinakabahan. Nung sinabi po ni Scepter na magpipreach at saka sinabi na rin ni Pastor, ayun po. Ilang linggo ko po siyang inisip. Tapos hanggang sa every time na may tumatayong preacher sa gitna, napapaiba ko yung naiiba yung preaching ko. Ilang beses kong inulit. Kasi halos na yung gusto kong iparating o kaya gusto kong sabihin, nasasabi na nila lahat. Sabi ko, ano na lang kaya yung ipipreach ko patungkol sa pastor, halos lahat na preach na naman. Kaya, mag-testimony muna ako. Inisip ko nga po kanina eh. Kasi habang nagsalita si Abang Pers, sabi ko, iti-take over na ata ni Abang Pers, ikikwento niyo na ata lahat, kaya ayos lang, ituloy niyo lang po, Apo. Sabi ko, malaking blessing po. At saka marami pong pagpapala yung Diyos na ginawa sa akin pong buhay, hindi lang po sa akin, ganyan din po sa akin pong family. I-share ko lang po yung testimony ko about sa work. Mamaya na po yung kay Pastor. Kasi po, last March or May, di po ba nag-start yung lockdown natin? Nag-start yung, dumami na yung cases about sa COVID. And then, as months go by or pass by, nag-stop po ako. Hindi naman po nag-stop. Yung parang nakulong po ako sa bahay, ganyan. Wala man akong ibang ginagawa. Yun nga. Napapaisip ako kung ano yung gagawin ko, kung babalik ba ako sa trabaho o hindi. Pinagpipray ko po talaga. And then, recently lang nalaman ko na nagkaroon ng positive dun mismo sa namin, sa mismong office namin, kung saan kami nagtatrabaho. Meron pong nagkaroong positive. Isa o dalawa ata. And then, na quarantine po yung buong site po namin. Na sinara talaga. Isang blessing na rin po sa akin siguro yon. Bakit hindi na ako pinabalik doon, hindi na ako nakapunta doon. Kasi, alam niyo po, kung tinamaan po siguro ako, mas mapaaga yung natin. Mas mapaaga yung, anong tawag doon? Yung swab test natin. Pero isa pong malaking blessing po sa akin yung pandemic na ito na kung saan since hindi naman no choice tayo. Wala kang ginagawa sa bahay. Magbabasa ka ng salita ng Diyos o kaya itutuon mo ayusin mo yung puso nyo. Yun po yung ginawa ko ng buong quarantine. Although, naglalaro o ganyan, kung nakita niyo po minsan, nagsistream po kami ng laro. Tapos, barilan. Nakita ko minsan, pumasok sa stream si Pastor. Hindi ko alam kung sabay yung nanonood o sino yung gumamit ng account niya. Nanonood sa stream ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Siyempre, maglaro lang naman ako ganyan tapos, siyempre, shout out sa mga nanonood, ganyan. And then, makita mo na lang, ilang minuto na, andyan pa rin si Pastor Sabi ko, inaano ata ako ni Pastor, nakamonitor ata ako sa kanya, baka kung anong gawin ko dito, ganyan. Pagkonsensya. Oo. Sabi ko nga, shout out sa iyo, Uncle, sabi ko na sa kanya. Siyempre, sabi ko, hindi ko na pwedeng sabihin na, nanonood yung pastor po namin, yung parang ganon. Nagsabi ko na sa kanya, shoutout po sa inyo, Uncle. Sabi ko ganyan. Ewan ko kung narinig niya. Tapos, nakailang oras na ata, maghalos 30 minutes na mahigit, andyan pa rin siya. Maganda pala, dapat nandyan ako lagi nakapost sa inyong mga laro para makonsensya kayo. Ayun, yun po. Every time pero mga 2 beses lang po yun. Bumasok siya sa stream ko. Siguro inisip ko, baka dahil siguro barilan kasi mahilig mong baril si Uncle, yung ganyan. Mahilig mong baril. Siguro, nahiligan niya kasi nga may mga binabaril-baril din yung ganon. Kaya siguro siya pumasok. Tapos,
nakakonsensya ako. Habang naglalaro ko ganyan, hindi ako makapag-focus kasi nakatingin ako sa ano. Makikita mo ba naman doon? Reverend Cyril is watching with you. Opo. So, yun po yung ginagawa. Pero maliwan po doon, of course. Pagbabasa ng salita ng Diyos at yung pagde-devotion, isang malaking hamon din sa atin na kailangan rin gawin sa ating buhay bilang isang Kristiyano. And then, meron pa pong isa. This past few months lang, yun nga po habang kaming naglalaro, meron po kaming isang nakilala. Sama ko na dito si ano. Kung hindi niya po nasabi dito sa gitna. Meron po kami isang nakilalang babae na taga-Angeles. Naglalaro din po. And then, at that time, habang nag-uusap-usap kami ganyan, nabanggit na, uy, may gagawin muna kami sa church. Meron kaming activities sa church. Meron kaming occasions sa church na kailangan namin gawin. Tapos, sasabihin niya, okay. Tapos, and then, habang sa nag-uusap kami ganyan, yung parang isa po siyang naging close kami. Kasama ko po dun si Popoy. And then, habang nag-uusap kami ganyan, siya mismo, yung babae mismo yung nagsabi. Kung makikita niyo po minsan, nagtatag po kami o kaya nag-mention po kami sa live. Siya po yung mini-mention namin. And then, ito po yung nangyari. Isang malaking blessing po sa amin ni Popoy, nangyari ito. Hanggang ngayon nga po, kasama po namin siya sa prayer, although meron po siyang trabaho, kasama po namin sila Scepter, ganyan. Meron po kaming group prayer every day, around 9 p.m. Yan. And then, sabi niya sa amin, since magkalaro na rin tayo, ganyan, pwede ba tayong mag-pray? Sabi niya ganon. Ayun, hanggang sa tumuloy-tuloy na po, nagkaroon po kami ng prayer. Kaming tatlo lang ni Popoy. And then yung ginagawa namin, every day, nagpipray kaming dalawa, salitan kami ni Popoy. And then, dumating sa time na parang, yung parang gusto niya rin mag-pray. Yung ganon. Hindi niya man alam paano mag-pray eh. Tapos, ito po yung nangyari. Since pinupush namin siya na mag-pray, kasi gusto niya rin eh. And then, pinag-pray po namin siya. Yung una pala, hindi siya kapag ginakausap niya kami o kaya kapag nag-share siya ng kanyang mga problema sa amin, ganyan, napapaiyak siya. O kaya, hindi siya nakakapagsalita, yung parang, iiyak niya na lang yung gusto niyang sabihin sa amin, yung ganon. And then, dumating sa time na, sige, parang kaya ko na mag-pray. And then, yun nga po, pinag-pray po namin, ginawa po namin, nag-pray po siya. Hindi po namin nakalain na, marunong siya mag-pray kasi sinabihan na namin siya na ganito yung prayer, kung paano mag-pray, paano yung pagkasunod-sunod ng prayer. Tapos yun, nag-pray po siya sa amin and then after niya nag-pray, sinabi niya sa amin, yung nakaka-fulfill ba? Yung ganon. Andun yung fulfillment sa buhay niya o kaya sa puso niya na nagawa niya yung bagay na ito. Sabi niya, sana tuloy-tuloy na. At yun po, sa pagpapalan ng Diyos, sa blessings na rin ng Diyos, kasama po namin siya nag-pray ngayon. Pero hindi na siya nag-pray kasi nahihiya siya sa amin. Kasama namin si Sina Scepter, ganyan. Ayun, so isa pong malaking blessing din po sa akin na yun nga po, due to this pandemic, may gagawin talaga si Lord sa buhay natin na hindi mo nating aasahan na mangyayari, di po ba? Kaya, ayun po. Yun lang po yung magiging testimony ko sa inyo. Na nais ko lang din po i-share na ito po yung naging blessing sa Nasiran nyo akin. ng salvation siya, hindi pa? Opo. At saka po siya, nag-ano na po siya dati ng parang born again, ganyan. Walang problema yon. Ang tanong ko, i-clear up ninyo yung salvation sa Opo. kanya. Opo. Dahil napakaraming born again, pero hindi naman nila alam ang plan of salvation. Assumption lang karamihan, hindi ganun. Kaya kailangan liwanagin. Maliwanag dapat. Kaya i-share ninyo yan. Although nakakapag-pray na yan,
Alam niya ba ipag-pray yung sinner's prayer? Did she have that experience? When? Kinakailangan alam niyo yon. I-clear niyo yan sa nagsasabing Christian dahil yan talaga ang pinakakulang sa panahon natin. Okay? Goal niyo yan. Check niyo. Ayan. O, tingnan niyo po, na-preachingan po ako ulit. Na-preachingan sa tuloy. Check niyo. Hindi Pero pwedeng po, yun po, mag-assume. as days go by, namin siya, minomonitor namin siya kung ano yung mga ginagawa niya at sinecheck namin. Of course, plan of salvation pa rin, i-clear sa kanya. Apo. Sinner's prayer. Kaya magawa yan. Ayan. So, yun lang po yung masasabi ko. As much as possible po, ayoko pong tumatayo sa gitna. Ang hirap po tumayo sa gitna eh. Pero, since binigyan na rin po tayo ng opportunity na makapag-preach about sa pastor, tinatanong nga po nila ako kanina kung matagal ba. Hindi naman po tayo abutan ng curfew siguro. It's been years na rin po siguro na hindi po ako nakatayo sa gitna dahil ayoko pong tumatayo. Kung tatanungin niyo po ako ulit, sinabi ko na rin po dito noon, kung balak ko ba magpastor, wala po. Pero kung kalooban naman ng Panginoon, bakit hindi mo susundin, di ba? Kaya isang opportunity na rin po ito ngayon na tumayo po sa kalagitnaan ninyo upang dalhin yung salita ng Diyos patungkol sa ating pastor. Alam niyo po, malaking blessing po si pastor sa buhay ko. Siya yung naging professor ko, naging mentor ko po, at hanggang sa mas lumago ako ng lumago dito sa simbahang ito. Ito po yung, siya po yung parang nagturo, halos lahat. Hindi naman kalahati ng buhay, pero halos lahat siya po yung nagturo ng standards ng bilang isang Kristiyano. So, yun po, simulan po natin ang ating pong message sa gabing ito. Hinihiling ko po na buksan niyo po ang inyo pong mga Biblia. Basahin po muna natin. The book of 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. Yan, sundan nyo na lang po sa inyo pong mga mata. Babasahin ko po 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. Ang sabi po doon, all scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Manalangin po tayo. Pagilan Diyos, Amanang sa langit, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito, sa aras na ito. At sa araw na ito, Panginoon, ipinagkalob niyo po sa amin. Lord, itago niyo po ako sa likod ng inyo pong cross, kung saan hindi po yung sarili ko yung may taas, bagkus po ako po yung may baba. Kayo po ang siya may taas. Lahat po ng kredito, Panginoon. At pagkalob niyo po sa amin yung inyo pong goodness, grace, and mercy sa akin pong buhay. Ipaunawan niyo po sa mga makikinig, viewers po, at sa mga nandito, at ganyan po sa pastor na maging pagpapala, Panginoon, ang inyo pong mensahe na naisiphatid sa amin. Lord, maraming salamat po. Ipagkalob niyo po sa amin yung wisdom, knowledge, understanding na nanggagaling po sa inyo upang maunawaan po namin lalo ang inyo pong salita sa oras na ito. Kayo po ang siya maidakila sa lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so, yan po yung verse natin, 2 Timothy chapter 3, verse 16. Talking about the scripture. And then sa verse 17, binanggit niya po yung man of God. Yung pastor po natin. So, pinapamagatan ko po ang ating mensahe sa oras na ito. The pastor before the pulpit. Bakit kaya the pastor before the pulpit? Kung may itatanong nyo. Kasi, alam naman po natin na mayroong ginagawa yung pastor bago siya umakyat ng pulpito at bago siya bumaba ng pulpito. Tama po ba? So, ito lang po yung una kong iwanan sa inyo, iwanang tanong sa gabing ito. What pastors do before going to the pulpit and coming down from the pulpit? Sa mga members naman, what members do before going to church or before hearing God's word? Yan. So, makikita naman po natin na ang buhay ng isang pastor ay unique. Kakaiba. Sa buhay ng sa isang church. Kayo po mismo makapag-testimony na kakaiba yung buhay ng pastor na ito.
He is the under-shepherd who carries the burden of leadership. Malaking gampanin yung pagiging pastor. So some pastors will feel compelled to please people. Pero alam niyo po, yung sincere na pastor is always trying to please the Lord. Ano ba yung ninanais ng pastor? Para i-please si God. Para tinasabi ng pastor natin dito sa gitna, he's a one-man audience. Sino yun? Isa lang yung audience niya. Yung Panginoon. Bakit? Hindi naman siya magbibigay sulit sa inyo eh. Siya ang magbibigay ng accountability sa harapan ng Diyos pagdating ng Judgment Day. Ganyan din po sa bawat isa po sa atin. So pastor carries the responsibility to take care of himself, his family, and his church. Ayun. Hindi lang sa kanyang sarili bagkos yung kanyang buong pamilya, yung kanyang church. Yung church, tayo. Kung isipin niyo po, hindi makasarili ang pastor. Halos lahat binigay niya para sa iyo. Para ma-feed ka lang ng salita ng Diyos, mapalago ka lang spiritually. Yun yung ninaas ng pastor. Sundin yung kalooban ng Diyos sa buhay niya. As you can see, not everyone can call themselves pastor. Hindi po lahat. Sabi nga ni pastor kanina, napangunahan niya na yung parang, sinabi ko, parang ipipreach natin ni pastor o kaya babanggitin natin ni pastor yung ipipreach ko mamaya. Sabi ko ganun. So, not everyone can call themselves a pastor. Hindi po tao yung nagdidikta kung sino yung magpapastor. Of course, yung Panginoon pa rin. Amen po ba? Yung Panginoon pa rin ang magdidikta. Not only do you have to be of exceptional character, but you also have a wide range of duties to perform. Malaking responsibilidad po yung pagpapastor. Hindi lang po yung parang, dahil gusto mong tumayo sa gitna, tatayo ka na at maglilid. Hindi po. Kailangan mo muna i-consider yung sarili mo. I-consider ng isang pastor yung kanyang sarili. Bago, tumayo sa gitna. So, the pastor before the pulpit. Pasok po tayo sa first point natin, hindi po tayo magtatagal. Base po sa verse na binasa natin, yan, verse 16. Dahil sa pagmamahal ng pastor sa salita ng Diyos. So, he is keeping God's word. Yan po yung first point natin. 2 Timothy chapter 3, verse 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ayun. Bakit merong salita ng Diyos? Bakit andyan yung salita ng Diyos? Pang sa gayon tayo ay lumago bilang isang Kristiyano. Pang sa gayon makapag-aral ng lubusan yung isang pastor para i-feed tayo spiritually. So, whenever na nag-aaral yung pastor ng salita ng Diyos, he thinks differently. Nasasabi ni pastor dito sa gitna na, ay, nabasa ko na yung verse na to. Pero, nung binasa ko ulit, merong bagong knowledge. Merong bagong wisdom ibibigay yung Diyos kung saan nais niya i-relay ng pastor sa atin. Ganon din po sa atin bilang isang members. The average church member will read the Bible devotionally. Opo, nagde-devotion tayo. Nagbabasa ng salita ng Diyos, nananalangin. Pangsagayon for us to deepen yung relasyon natin sa Diyos. We deepen by reading with intense study. Again then, yung pastor surrounds his life around the ministry of the Word. Pinapamuhay niya ang nababasa niya ang salita ng Diyos. Makikita niyo naman po sa buhay ng ating pastor. Napaka-transparent. He is an open book. Na kung saan, pwede mong basahin, pwede mong pagpulutan ng aral, pwede mong gayahin, pwede mong imitate. Pero alam niyo po, kung hindi mahal ng pastor ang salita ng Diyos,
Hindi po siya magpipreach sa gitna. O kaya, hindi niya gagawin yung bagay na to. That's why he is keeping God's word. Kung babasahin po natin sa sa isang verse lang dyan, sa chapter 4, verse 1 and 2. Andyan, makikita po natin dyan. Basahin natin. I charge thee therefore, therefore before God, and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead, that is appearing, and his kingdom. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Ayan. Nais ni Pastor gawin kung ano man yung kalooban ng Diyos. Ano man yung ninais ng Diyos sa buhay niya. So bakit kaya, Brad? Bakit kaya the pastor before the pulpit? Anong ginagawa ng pastor bago siya tumutong sa pulpito? Anong ginagawa ng pastor kahit nasa bahay siya? Pagbaba niya ng pulpito? He is keeping God's word. Paano niya ginagawa? He do it through constant preparation. Constant preparation, hindi lang ngayon siya mag-prepare at ngayon niya ipipreach. Hindi po. Sinesearch niya yung sarili niya, sinesearch niya kung ano yung nasa puso niya o ano yung nais na Diyos na ipatid sa Kanya. Sinesearch yung kanyang puso. But of course, constant preparation kasama po dyan yung prayer. Ito po yung isang natandaan ko kay Pastor. Kapag merong prayer, there will be spirituality. Tama po ba? Kung nananalangin ka at nagdi-devotion ka araw-araw, sa tingin mo, magiging carnal tayo? Opo, we are men of flesh. Nagkakasala tayo. Pero kapag tayo ay nag-aral ng salita ng Diyos, sinubsob natin yung ating sarili doon. Sa tingin niyo po, lalabas yung carnality? Hindi po, di ba? When there is prayer and devotion, there will be spirituality. Ina-aspire natin na maging prosperous, di ba? Ina-aspire natin na magkaroon ng prosperity sa buhay natin. Pero ito po yung una. Ito po yung basic. Sabi nga na isang pastor, yung prayer at saka yung Bible reading, yan yung mapakpak mo para makalipad ka. Kapag hindi mo nagawa yung prayer, kaya mo bang lumipad ng isang pakpak lang? Hindi, di ba? Dapat dalawa. Prayer and devotion. So, here comes spirituality. Kung tayo ay spiritual, of course, papasok tayo sa maturity. Magmamature tayo, mag-grow tayo dahil nga, nagbabasa tayo o kaya nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Ganon din yung ginagawa ng pastor. Hindi niya hinahayaan na yung carnality manguna sa kanya. Pinapakita niya sa atin na, spiritual yung pastor niyo, spiritual yung Diyos. God is a spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Po ba? So maturity. Kapag hindi naman natin masasabi magiging mature agad tayo, lalago agad tayo. Step by step po yan. There is a process pa rin na gagawin. When there is maturity, there will be unity. And when there is unity, of course, magiging productive yung bawat isa sa atin. Papasok na din yung prosperity sa buhay natin. Gusto natin maging prosperous? Gusto nating yumaman? Gusto natin ipagkaloob ng Diyos yung mga ninanais natin sa buhay natin? Yung heart's desire natin? Of course. Let's go back to basic. Prayer and devotion. Yun lang po. So preaching is communication natin yan. Diyan tayo natututo. And the Word of God is the main message. So talking about relationship.
Sa tingin niyo po ba magkakaroon o kaya merong relasyon na mabibuild up kung walang communication? Kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, sa tingin niyo, mabibuild up yung relasyon natin sa Kanya? Hindi po. When there is no communication, there is no relationship build up. Gusto mong mag-build ng relasyon? Communication pa rin. Sa tingin niyo po, ano ginagawa ng pastor na ito? He is keeping God's word. At tuwing tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, of course, hindi natin masasabi na lahat naintindihan natin. Kasi bakit? Malalim yung salita ng Diyos. Sinasabi nga ng iba, doon sa amin, naririnig ko, ay, huwag kayong magbasa ng salita ng Diyos, nakakabaliw yan. So members, church, kung gusto niyo maging baliw, magbasa kayo ng salita ng Diyos. Ganun po yung rebuke ng isang pastor doon. Pero nung nagbasa ka ba ng salita ng Diyos, pinagtuunan mo ba ng pansin sa salita ng Diyos, nabaliw ka ba? Hindi tayo nabaliw. Bagkus nagkaroon tayo ng growth sa ating spiritual na pamumuhay. Kaya kung hindi natin maintindihan yung salita ng Diyos, merong pastor na kayang ipaintindi sa atin kung ano yung nais ng Diyos, kung ano yung nais ipahatid ng Diyos sa bawat isa sa atin. So the pastor's job is to explain it. Tama nga po yung sabi ng mga previous preachers. Napapakinggan ko po, the shepherd will bring us to still waters where God's presence is there. Na kung saan andun yung presensya ng Diyos. Hindi ka naman dadalhin ni pastor kahit saan eh. Dadalhin ka niya palapit sa Diyos. What shepherds do? Anong ginagawa ng isang shepherd? Siyempre, to feed the flock. To lead. Basahin nga natin Hebrews chapter 13, verse 17. Ang sabi doon? Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. Basahin po natin ulit. Obey them that have the rule over you. Obey. Sundin natin. Submit yourselves. For they watch for your souls. Ano ba yung ginagawa ng pastor? He is an overseer. Na kung saan, tinitignan niya yung buhay natin bilang isang Kristiyano. Pero sa tingin niyo po ba, He only watches for our souls? Ito po yung nakita ko sa tagal na rin na naging anak ako ng pastor, of course. They don't just watch for your souls. They cry for you. Iniyakan ka ng pastor mo. They take full responsibility for your souls. They take ownership na kung saan, minsan, sa sobrang take niya ng responsibility o pag-take niya ng ownership, kahit yung pagkakamali mo, inaako na niya. Kahit hindi man niya pagkakamali, aakuin niya sa kanya. Ganun po tayo kamahal ng pastor natin. Ganun po tayo kamahal ng isang pastor. Naisip ko nga yung parang nakakasikip ng damdamin. Na kung saan, bakit pastor? Bakit ikaw yung nag-take responsibility? Ikaw yung nag-take ownership, hindi mo nang kasalanan. They take the blame for you. Bakit? Your failure is your pastor's failure. Yung success mo, yun din yung success ng pastor. Parating binabanggit dito sa gitna,
Kung sino yung pastor nyo, ganun ka rin. You define your pastor. And the pastor defines the church. Kaya ganun na lamang yung pagmamahal ng pastor. Salita ng Diyos. Pagmamahal ng pastor sa atin bilang isang tupa. Kaya members, kapag mahal natin yung pastor natin, of course, huwag na natin i-take for granted. Alam naman po natin na hindi na ganun ka-Hitler si pastor. Sabi ko nga, si pastor natin yung nakita kong pinakamaamong pastor sa panahon natin ngayon. Bakit? Nanggaling na siya doon eh. Paulit-ulit niya ang sinasabi dito sa gitna. Na ganun yung nangyari sa kanya. Kung tatarungin niyo po ako, kung kaya ko bang ikwento sa inyo yung buhay ni Pastor, opo. Kaya ko pong ikwento. Kapag nga sinasabi dito ni Pastor sa gitna, nagkikwento siya about sa previous. Sasabihin ko sa katabi ko, ako na lang magkwento. Bakit? Nakita ko ganun yung testimony ng pastor. Ganun niya pinahalagaan yung salita ng Diyos. Upang sa gayon ma-feed tayo, mag-grow tayo, lumago tayo sa ating buhay Kristiyano. So he is keeping God's word. Nais lang naman ng pastor is to feed us and to show how God works in his life. And of course, kapag kinikip niya yung salita ng Diyos, papasok po tayo sa last point natin. He is also keeping himself right. Keeping himself right. Nabanggit niyo na po kanina. Simula pa lang. Umpisa. Ayusin natin yung buhay natin. Basahin mo natin yung verse natin. 2 Timothy chapter 4, verse 5. Ayun. Chapter 4, verse 5. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Balikan mo natin yung verse 17 ng 2 Timothy chapter 3, verse 17. Ano po yung sabi doon? Ayan. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. That's why, yung pastor na ito, he's keeping himself right. Hindi lang sa harapan ng tao, bagkus una-una sa lahat, sa harapan ng Diyos. Ang nais na ng pastor natin, he wants to produce for the Lord as long as he can. He has the burden to stay sharp, physically, mentally, at lalong-lalo na spiritually. Bakit? Tinitignan natin yung pastor natin sa kanyang spiritual na pamumuhay, sa kanyang pamumuhay araw-araw. So a pastor must also stay healthy for his family and for his church. Para sa atin. Hindi lang naman ito ginagawa ng pastor dahil gusto niya sa sarili niya, para sa sarili niya. Ginagawa ng pastor na ito para po sa atin. Para lumago tayo bilang isang miyembro ng church, bilang isang flock, bilang isang sheep, lumago tayo sa ating spiritual life. Kaya alam niyo po, time with God is vital for a pastor's spiritual health. Hindi tatayo sa gitna yung pastor kung feeling niya, hindi tama yung puso niya sa gitna. Ay hindi tama yung puso niya sa harapan ng Diyos. He doesn't want anything between himself and God. The responsibility to preach is too great. Napakalaking responsibilidad. Kaya tuwing tumatayo si pastor sa gitna, sa harapan po natin, iniisip ko,
Mag-preach na si pastor. Ano kayang ipipreach ni pastor? Sige pastor, i-preach mo. Ilabas mo na yung mainit na tinapay. Yung mainit na salita ng Diyos, ipakain sa amin. Kaya babalik ko po yung tanong, what do members do? What members do before they are going to church? Before listening to God's Word? Alam naman natin, yung pastor natin, tao lang. Amen po ba? Tao lang si pastor. Hindi naman siya perfect eh. But he is making sure na tama yung buhay niya sa harapan ng Diyos. They are all men of flesh, but they want so much to be filled with the power of God. They have a sincere desire to faithfully serve God. Second Timothy chapter 2, verse 15. Ano pong sabi doon? Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. He is making sure na kung saan yung buhay niya, approved sa harapan ng Diyos. Kaya gayon na lamang pinapahalaga ng pastor natin ang kanyang testimonyo. Bakit niya kaya pinapakita sa atin ito? Bakit niya kaya pinapakita yung buhay niya maayos sa harapan ng Diyos? At bakit niya ginagawa? Sinusunod yung gusto ng Diyos sa buhay niya. Upang makita natin, mga miyembro, mga nanonood, upang makita natin at tayo mismo yung makapag-testify. He's making sure that his life is approved to God. Opo. Mahirap mamuhay bilang isang believers. Madali maging Kristiyano, madali sabihin na maging Kristiyano tayo, pero kung hindi man nakikita sa buhay natin, wala rin. Mahirap mamuhay bilang isang Kristiyano. Yung sinabi po dito sa gitna na mahirap mamuhay bilang isang believers. Pero sa tingin niyo po, iniisip-isip ko, mahirap ba talaga mamuhay bilang isang believers kung tama yung puso mo sa harapan ng Diyos? Kung tama ang ginagawa mo sa harapan ng Diyos? Kayo po, try niyo pong sagutin. Mahirap ba talaga mamuhay bilang isang believer? Kung tama naman yung ginagawa mo para sa harapan ng Diyos. Tama yung puso mo. Tama yung attitude mo. Sa tingin niyo po, magiging mahirap? Kayo lang po makakasagot niyan. Hindi ko naman po pwede sagutin kung ano yung buhay niyo. Every one of us will give account. Of course. So, ganun na lamang po yung ginagawa ng pastor kung saan bago siya umakyat sa pulpito, he is keeping God's word and he is making sure that his life is right. He himself is right with God. Opo. As we go to our conclusion, simple lang po yung mensahe. Parating na po nating narinig dito sa gitna yan. Pero nais ko lamang po i-remind sa inyo na kung saan, if the pastor is keeping God's word and the pastor is keeping himself right, pwede din po ba natin gawin yan sa harapan ng Diyos? Bilang isang members? Every one of us will give account sa harapan ng Diyos. So do you love your pastor? Do you love God's word? If yes, can we keep ourselves right sa harapan ng Diyos?
The pastor is doing these things before going to the pulpit. Even kahit sa pagbaba niya, ganun pa rin. Alam niyo po, ito po yung naisip ko eh. Yung pagiging isang pastor, hindi po yan yung parang damit. Kung saan, isusuot mo lang kapag tatayo ka sa gitna at hubarin mo rin pagkatapos. Yung pagiging pastor, tuloy-tuloy yan. Kaya gano'n na lamang inayos ng pastor yung kanyang buhay. Kaya mapalad po tayo, meron tayong ganitong pastor. Meron tayong pastor ganansya na kung saan. Willing i-take risk, lahat para sa atin. Willing i-feed tayo spiritually. Willing tumulong sa atin sa kung saan meron tayong mga problema. Andyan yung pastor natin. He is the shepherd to us as a flock. So anong ginagawa ng pastor bago siya umakyat sa pulpito, bago pumunta sa simbahan? He is doing the same thing. Kung ano yung asal niya dito sa simbahan, ganun din sa bahay. Ganun din sa kung saan siya pumunta. Kaya, nagiging pagpapala siya sa iba. Nais niyo rin po ba maging pagpapala sa iba? Ninanais natin na maging blessing tayo sa kung sino mang nakasalamuhan natin sa araw-araw. Tama po ba? Nais natin maging blessing. At yung pagiging Kristiyano, hindi lang sa tuwing pupunta tayo sa church. Yung pagiging Kristiyano, sa araw-araw po yan. Kaya kung gayon, kapag inaayos ng pastor na ito ang kanyang buhay, and he is keeping God's word, since the pastor defines you, and you defines the pastor, can we also do it? Can we make sure na ang buhay natin maayos sa harapan ng Diyos? Opo, simple lang. Make sure po natin na ang puso natin ay tao pa rin sa harapan ng Diyos. Hindi naman tayo magbibigay sulit sa tao. Magbibigay tayo sulit sa harapan ng Diyos. So the pastor before the pulpit, he's keeping God's word and he's keeping himself right. So I hope sa simpleng mensahe na ito, ay napagpulutan po natin ng aral. Naging reminders po sa atin na kung saan ayusin din natin yung buhay natin. Hindi lang dito sa loob ng church, of course. Sa pamamahay natin at sa labas. Lalong-lalo na sa labas. Bakit? Maraming nakakakita sa atin. Kaya, malaking pasalamat ko na lang po kay Pastor. Nandito ako nakapunta. Malaking blessing po sila, yung family niya sa buhay ko. Kaya mahalin po natin ang ating pastor. End po natin doon yung message po natin. Tandaan po natin at i-hand over po natin sa kay Pastor ang mic. Amen. Hindi madali ang pagpapastor. It's a lifetime job. Because pag ikay nagtanim ng buhay, aalagaan mo ito for a lifetime. Dapat yan ay ating ma-recognize at ma-realize. Ang ganda sinabi niya, that the man of God may be perfect. Alam natin yung perfect diyan is full maturity.
thoroughly furnace unto all good works. Marami akong sinulat eh. Walang ibang desire ang pastor kundi ang kanyang mga tinuturo ay magiging daan upang it will produce fullness of growth sa bawat isa. Maturity. Kaya marami akong sinulat dito. To have tolerant furnace into all good works, there must be total, complete spirituality. Of course, pag may spirituality, may maturity. Saan ba? Maturity in all good works. Pwede niyong isulat to. Maturity in all good works. Sa mga trabaho niyo, dapat mapagkitaan ang mayroong spiritual maturity dyan. Maturity in all good spirit. Pagdating sa attitude, sa spirit, dapat. Makita dyan yung maturity. All good works, all spirit, write it down, all good conduct, pang-uugali, di lang spirit, but conduct, all good manners, and all good habit. Makita dapat ito sa buhay ng mga tao, ng mga membro. Pero hindi mo maaabot yan kung hindi ka babalik sa basic. At ang pinaka-problem ng mga mananampalataya sa panahon natin, ang dami nang naituro, pero yung basic hindi na ma-master. Inuulit-ulit natin yan. What is the basic for growth? What? Ito yan. Ang basic for growth is none other kundi yung iyong prayer life, yung iyong attachment sa Diyos, yung itong connection mo sa Panginoon araw-araw, di mo pinapabayaan. Yun ang basic eh. That is the basic for life, for maturity. Kaya maraming mga Kristiyano, ang dami ng alam. Memorize yung scripture. Pero ang basic, hindi na ma-master. Ano yung basic? Reading the Word of God and praying. Hindi na ma-master. Alam niyo, pwede kayo magtrabaho, kayo mag-soul winning, sige, mag-giving, sige, kung ano-anong gagawin yung ganyan. Sabi niyo, pero alam niyo, pag hindi niyo ma-master yung basic na yan, na trabaho mo araw-araw, kahit na ang dami mo ng responsibilities. Kahit na magaling ka ng magturo, magaling ka ng mangaral. Still, pag hindi mo na ma-master yan, kaya there must be masteries in the basic. Lagi yan, may sinasabi yung mga kapastoran, go back to the basic. Let us go back to the basic. Bakit po? Ang dami-dami ng natutuhan, ang dami-dami ng alam sa salita ng Diyos, pero yung basic, yung simple, hindi pa nagagawa. Ang tagal-tagal mo na. Nakakaligtaan pa rin. Bakit ganon? Pinapahiwalay. Pag hindi mo, kaya sabi mo, the basic, dapat mapolish ka. Dapat maging expert ka ng basic. Dapat makapitalize mo. Dapat there must be masteries in its practice. Dahil pag hindi mo ma-master yan, ang sabi niya ganyan, a workman. A workman, trabahuin yan. A workman that needeth not to be ashamed before God. A workman that is approved unto God. How? Simple lang. Did you master the basic? At tatandaan nyo, mastering the basic is a daily practice. Boy! At walang magre-restrict sa dyan, nasa sayo. Ikaw ang magdidisiplina sa sarili mo. Amen?
Yun lang yan eh. Marami pang ang mga pastor, hindi pa namamaster yung basic na yan eh. Oh. Kaya, importante yan. Kung hindi ka pa dagukan, ako po sa totoo lang, nakatapos na lang ako sa Bible school, nagpapastor na nga ako, hindi ko na mamaster yan eh. Hanggat hindi dumating sa punto na kung saan dinagukan ng Diyos ang buhay, ng simbahan ito, nadagukan kami. Doon lang pala yun. Kailangan mo pa ba kayong dagok? Bago mo magawa. The basic is still the basic. It's unchangeable. Kaya sabi niyan, ano sabi doon? 16, all scripture is given by inspiration, profitable for reading the Word of God yan eh. Studying the Word of God yan eh. Basic yun. Pero ang dami pa rin Kristiyanong tumanda na napi-fail pa rin dyan sa basic na yan. Bible college student, workers, they fail. Tapos aasahan mo, titibay ka, lalakas ka sa pananampalataya. Aasahan mo, magbabago ang pag-uugali mo. Aasahan mo, ang manners mo, mag-i-improve. Hindi mag-i-improve yan hanggat hindi ka nakaluhod lagi sa Diyos. Hanggat hindi ka lagi naka-attach sa Panginoon, mahihirapan kang magbago because you cannot change yourself. It is only God that can change us. And the way we go to God and stay with God and learn from God, there in the bottom, diyan mo matutuhan. Hindi mo yan makukuha sa sarili mong dunong. Kundi nandun ang total surrender sa Diyos pa rin. Ganon dapat yung mga leader. Pero marami, hindi. Dinadaan na lang sa galing eh. At dahil dyan, hindi approve unto God. Maybe approve of men. Kaya anong gagawin to change? Ang pinaka-importante is coming to church. No. Ang pinaka-importante ay pinapractice mo yung basic of reading the Bible, praying to the Lord every day. Yun ang pinaka-importante. Supplement na lang ang simbahan. Di na bigyan ng pansin eh. Nababaliktad. I'm not saying it's wrong to go to church. It's right. Pero what is the use? Punta nga sa simbahan, tapos araw-araw hindi mo naman sinusurrender ang buhay mo sa Panginoon. Araw-araw wala kang connection sa Diyos. Hindi naman yata marapat. Na sinasabi natin, to prepare proper worship, to render proper worship, to offer absolute worship to God, you must live your life every day according to God's will, according to God's purpose, and according to God's plan. And His plan was what? Your daily in the Lord and daily in the Word should be practiced. Hindi yung makapanalangin ka lang tapos na hindi ganon. Hindi makapagbasa lang ng Bible, hindi mo inintindi basta. Hindi practice yan. Lamang. Iyan ay talagang tumapasok sa isipan at saka sa puso yung ginagawa mo. Ginagawa mo ito dahil mahal mo ito, dahil gusto mo ito, at ini-enjoy mo ito. Yan ang klaseng basic na nais ng Diyos para lalago ka talaga. Kapag hindi mo gagawin yan, sinong talo? Ikaw rin. At maraming Kristiyano, they are just thinking that they are so spiritual because they went to church Sunday morning. But in reality, they miss a lot. And sana matuto tayo niyan. Tumayo tayong lahat. Bow your head. Close your eyes. How is the basic in your life? The basic is what pleases God. The basic is the reality of Christian life. The basic is no pretension. Pag nagagawa mo yung basic na yan, hindi ka nagsisinungaling. At hindi ka pwedeng magkunwari.
Do you practice the basic? Namamaster mo na ba? Naging expert ka ba sa basic na yan? Di ba nang wala kang maraming memorized na scripture, di ba di ka maraming alam pagdating sa accomplishment, nakakapitalize mo ba yung basic? O hanggang ngayon, napifail ka pa rin? Hanggang ngayon, ang dami mo pa rin pagkukulang. Then you will expect that you will be fully grown up? If the Lord had spoken to your heart, the altar, alam niyo ang buhay niyo. Go to the altar and talk to God. How's the basic in your life? Is it the main course? Or taking for granted for so long a time? The basic is important kung nais mong i-develop ka so much ni God. Sabi nga sa inyo, ang basic na yan. Yan ang realidad ng buhay. Maybe your life will be reproved. Kikita mo yung mali, pero mayroong correction. Pwedeng itama ang mali. At pwedeng magiging mamuhay na tama sa harapan ng Diyos. Yan ang purpose ng salita ng Diyos eh. Minsan kailangan nating konsensahin na kahit na sa konti nating mga pagkilos, makita natin na may kakulangan tayo. Akala lang natin, okay lang ang buhay. I can do whatever I want to do. I can use my time wherever I want it to use. Pero pambihira ang kunting-kunti ang binibigay mo sa Panginoon na oras. Ang dami kang panahon sa mga bagay na hindi importante. Pagdating ng rapture, ano? Isa ka sa iiyak dahil wala kang nakuhang reward. Hindi fair sa Diyos na God has given you so much time, but His time was spent sa less important things in your life. Pagdating sa time sa Diyos, minamadali natin. Pagdating sa time sa Diyos, limitado so much. Panahon na i-master natin yung basic na yan, mga kapatid. I don't care kung kunti tayo. But I want that we will be thoroughly furnished into all good works. Di lang ang pastor gagawa niyan. Bawat isa sa atin should do that. Mga member na nakikinig, every one of us should master the basic. Mamaya darating na lang ang Panginoon. Mga Kristiyano sa kanyang panahon, sa last days, hindi pa rin master yung basic. Ano yung basic? Reading the Scripture. Loving in reading the Word of God. And praying to God. With enjoyment, with intimacy. Yan ang basic. Then we will pretend. Kung hindi natin ginagawa yan, magpe-pretend tayong spiritual. No way! Nasabi na hindi natin pwedeng i-fake ang buhay Kristiyano sa harapan ng Diyos. Alam niya. Practice it yourself. Pag hindi mo nagawa, maging makonsensya ka. Pag kinaligtaan mo, maging konsensyado ka. Iyakan mo sa Diyos na magbago ka. Because that is the only way to be able to develop that manner, that spirit, that attitude. Dakilang Diyos, ngayong gabi, I pray that the message that was presented
will once again make us realize most of our shortcomings. Because, Panginoon, may kakulangan kami. Kayo wala. Nandiyan na ang kompletong instruction mula sa inyong mga salita. Pero oftentimes we disregard it. Oftentimes we don't pay attention to it. Therefore, ang aming buhay was not totally fairness. Ang aming buhay was not totally complete. Kaya marami pang mga nakikitang mga scarceness or mga weaknesses na siyang nagkukontrol. Dahil because ang buhay namin is not totally possessed and strong enough to resist any temptations that arises along the way. God help us. It's still by your grace and by your mercy. Help us to continually grow in fullness. Dahil itong kailangan namin, O Diyos. It doesn't matter kung anong posisyon namin. Ako bilang pastor, kailangan ko ito. At kailangan kong i-maintain at ayusin at isagawa ito lagi because this is how that we as the man of God could maintain our life of purity in the pulpit and even outside the pulpit. Because there are men of God who destroy the purity of the pulpit, the purity of the ministry. Oh God, help us. Destroy our weaknesses so that our weakness will be erased, and Lord, you will be our strength. Tulungan niyo po kami at gamitin niyo po kami patuloy. Na ang buhay namin will be continually a role model for your people to see. And we can be showing a good example always for them to follow. Oh God, help us. May your mercy and your grace be upon each and every one of us. Give us that burning desire to master the basic that you have laid in your word, that we can live a victorious Christian life because the basic was mastered. The basic, in the basic, we become expert of it. And Lord, maturity is continually achieved and maintained in our Christian life. Bless all of us. Bless your people. Bless all those who are listening and viewing. Bless all your people sa church. Salamat po. We give you back all the glory and the honor for this all I pray in Jesus' name. Amen and amen.